Noong 2016, nirelease ng Netflix ang series nitong Stranger Things with 8 episodes, around an hour runtime for each. Isang taon bago yon, nag-premiere naman ang Probinsyano sa Philippine Free TV. Habang ang Stranger Things ay seasonal mag-release for 6 years, ang Probinsyano naman ay walang break, dire-diretso for 7 years with a total of 1,696 episodes. Para sa maraming Pinoy, this number speaks success. Pero para sa iba, red flag daw yan. Isang sign na mas priority ang quantity over quality. Sabi pa ng isang article sa 8list.ph, isa raw ito sa rason kung bakit hindi maka-level up ang local shows sa Hollywood standards. Ang claim nila, the reason why US shows are good is that they allocate enough time to invest in quality, not quantity. And honestly, may point naman sila. Kaya napaisip ako, bakit nga ba iba ang production culture natin kumpara sa Hollywood o K-drama? Parang mas ideal, mas efficient, mas polished nung kanila, di ba? Then I came across a journal article na nagsuggest ng ilang recommendations. Workshops, pagtuturo sa mga creative consultants kung paano makagawa ng realistic settings, at community immersion para sa mga writers. Ewan ko pero parang may mali, di ba? Borderline nakakababa ng tingin sa industry professionals natin. Doon ako nagsimulang magtanong ng mas malalaking questions. Talaga bang oblivious ang industriya natin sa mga criticisms na to? Kung hindi, bakit parang walang nagbabago? Ano bang nag-hold back sa atin para makipagsabayan sa global entertainment arena? Pero bago natin sagutin yan, zoom out muna tayo. Para maintindihan kung nasaan na tayo ngayon, balikan muna natin kung paano ba nagsimula ang teleserye at kung ano bang meron dito na wala sa ibang serial format. Tara, let's dive in. For years I've been wondering, bakit nga ba paulit-ulit ang mga kwento sa mga teleserye? Or am I missing out on something bigger? Paano nga ba naging teleserye ang teleserye? Handa na ba tayong makipagsabayan sa global arena? Ang may-offer ng Pilipino sa international market. Samahan niyo akong sagutin ang mga tanong na to sa video kung saan babalikan natin ang nakaraan, titingnan ng kasalukuyan at susuriin ang kinabukasan ng teleserye sa Pilipinas. This is Real Talk. Para maintindihan natin ang cultural roots ng teleserye, humingi ako ng tulong sa ilang college friends ko. Okay, before we start, gusto ko muna kayong tanungin, alam niyo ba yung difference between soap opera, teleserye, and telenovela? No? Parang, yeah, I always hear those interchangeably used. Yeah. So yun yung point kung bakit tayo may nakikita mga jigsaw puzzles here. Kasi pag nabuo natin siya, matitrace natin yung cultural history ng teleserye na mag-i-inform sa atin kung ano yung mga naging eras before na bumuo sa teleserye na alam natin ngayon. So are you guys ready to play the game? Yeah. Nag-roll na lang. Ayan, dahil natapos natin yung puzzle, clap muna tayo sa mga sarili natin. Yay! Kung mapapansin nyo, dun sa jigsaw puzzle natin, separated siya into 3 different portions or 3 different parts, each representing a major shift sa teleserye history. Dun sa una, makikita natin yung posters ng pinakaunang teleserye or soap opera na lumabas sa TV sa Pilipinas. Pero actually, yung history ng soap opera ay way beyond this point dahil nagsimula siya sa radyo. Pero bago yun, gusto mo muna kayong tanongin, alam niyo ba kung bakit siya tinatawag na soap opera? Nakalimutan ko which class exactly ko nalaman yung term. The reason kung ba't tawag siyang soap opera was because usually yung mga soap operas na to, kasabay niya yung mga advertisements for products, specifically mostly soap at the time. Exactly. Kasi yung mga madalas makinig dati, yung mga mothers and mga house helpers, habang, ginagawa nila yung mga gawaing bahay, nag-aalaga sa mga anak nila, tamang-tama na habang pinapalabas yung mga soap opera, yung mga ads in between ay naglalabas ng mga soap brands na nagsasponsor sa mga palabas na to. Nung lumabas yung mga soap opera sa radio before, dialogue heavy siya. Kasi, kailangan na kahit may mga ginagawa yung mga mothers and yung mga house helpers, nasusubaybayan pa rin nila yung story nang hindi sila tumututok dun sa mismong radyo. So, nung nag-transition siya from radio to TV around the 60s, in-adapt nila yung style ng pagiging dialogue-heavy ng mga soap opera dun sa television. Now, fast forward to the 90s, pumasok yung mga Latin American telenovelas. Etong mga Latin American telenovelas ay nag-introduce ng competition sa ating bansa. So, nung napansin ng mga producers na natatalo ng Latin American telenovela, yung mga soap opera natin, specifically itong si Marimar,
ang inisip nila na i-adapt yung style ng telenovela sa sarili natin yung mga soap opera. Ibig sabihin, yung quick-paced na mga storya ng mga telenovela na to, and at the same time, yung pag-shoot nila ng mga telenovela na lumalabas sa studio. Ginawa nila yon sa mga sumunod nilang teleserye. ABS-CBN yung nag-label ng tawag na teleserye nung nilabas nila yung Pangako Sa'yo during 2000. Kasi gusto nilang i-repackage yung mismong look and feel and overall packaging ng mga soap opera natin. So as you can see, hindi pa buo yung puzzle natin. And you guys might be wondering asan yung mga pieces na yun. Para mabuo natin yung buong puzzle na to, kailangan nating lumipat doon sa likod. So tayo tayo. Buuin natin yung bigger. The puzzle. bigger picture. The bigger picture. Galing. Okay, tanggalin natin yung ano na. Okay. Ayan, so yung binuo natin kanina, siya yung nasa loob ng isang outer bigger puzzle na nakikita natin ngayon. Kasi yung nasa loob, siya yung mga foundational teleserye na bumuo ng mga first era or yung mga shifts na nangyari sa teleserye natin. Now, eto yung phase 1 ng teleserye history. Sa study na gusto kong gawin, I introduced the second phase na makikita natin dun sa outer puzzle, which is yung Pulang Araw. Are you guys familiar with the show? And ano yung thoughts nyo so far sa mga naririnig nyo siguro? Hindi ko pa siya napapanood, pero ang alam ko na malaking factor din yung Maria Clara at Ibarra sa pag-launch ng show na to, since katulad nung show na yon, nag-delve in siya sa Philippine history, mga Filipino texts, and mas may pagka-educational din yung approach niya. In line with what Rain said about Maria Clara, yung success nun, parang it showed there is a market for these types of shows na people are interested beyond yung mga na-develop or na-establish na tropes in teleseries. It's really more of lumayo sila sa kung ano yung cliche when it comes to local content na nilalabas talaga natin. And yun, yung mga narinig ko rin with people is how different yung cinematography nila. And coming from Maria Clara and Ibarra rin. And I guess factor yun kasi same producers ba or writers lang or both ba? Yun. That's interesting kasi yun nga, tulad ng sinabi nyo, nagkaroon ng pagkakaiba and isa nga dun sa nagre-represent ng yung Pulang Araw. Pero yung perspective na to ay nanggagaling lang dun sa atin as consumers. Dun lang ba siya natatapos sa napapansin natin dun sa mismong text na lumalabas sa screen? Or meron ba talagang nagbabago sa pag-shoot, pag-edit, pag-write, everything na nangyayari technically behind the scenes ng pagbuo ng mga teleserye? So far, ito na yung picture natin. Nasa second phase na tayo, which I call a puzzle in motion. Kasi with new teleseries like Pulang Araw, it seems like pumapasok ulit sa bagong paradigm ang genre na to. This time, shaped by digital streaming. At kaya ko pinili ang Pulang Araw as my case study kasi sabay itong umeere sa Netflix at Free TV. It also dares to be different by being a historical fantasy teleserye na bihira nating makita sa Philippine TV. So, repackaging nga ba to? Aiming for a wider, maybe even global audience? Now that we know the cultural roots of teleserye, mas malinaw na kung bakit ganito ang format niya. It's a genre shaped by our own history in response sa mga demands at changes nito. Kaya uniquely Filipino ang teleserye genre. I think ready na tayong sagutin ang mga tanong natin. Pero teka, bago yan, may kailangan muna tayong linawin. Para masabing nag-e-evolve talaga ang teleserye genre, kailangan muna nating sagutin ang isang basic but crucial na tanong. Ano nga ba ang genre? Welcome to Genre 101, kung saan mabilis nating bubusisiin kung ano ang genre theory at paano ito gumagana sa mga media text tulad ng teleserye. Kapag sinabing genre, ang unang naiisip natin, classification and organization. Parang taxonomy ng animals, based on shared features. Pero in 1992, theorist Jane Fuhrer offered a deeper take. Sabi niya, some genres are accepted by the culture while others are defined by critics. Ibig sabihin, hindi lang basta-basta categories ang genre. May cultural context yan. And since culture changes, genre evolves too. Kasama ng audience taste at industry trends. To analyze genre, may tatlong lenses si Fuhrer. Aesthetic, yung conventions we see and hear on screen. Ritual, yung dynamic between audience and industry. And ideological, paano ginagamit ang genre to reinforce shared beliefs and narratives. Ngayong alam na natin yung three approaches, ang tanong,
paano natin ito magagamit? May sagot dyan si Jason Mitchell. Sabi niya, ang genre ay hindi lang nadedefine ng palabas mismo, kundi sa kung paano rin ito ginagawa ng industriya at tinatanggap ng audiences. Ibig sabihin, para maintindihan talaga ang genre, hindi lang sapat na panoorin ang mga palabas. Kailangan ding pakinggan kung paano ito ginagawa at bakit. So I did that. I contacted some key production members ng Pulang Araw. Gusto kong malaman ano na ang nagbago, anong mga formula ang nananatili at ano ang tuluyan ng iniwan. Pag gumawa kang teleserye, there was a time na gumagawa kami siguro mga 30 sequences a day. Bumaba na uli yun because of the work process now. Kasi, kunwari, yung cameras nyo, not naman super technical, magpa-prime lenses kayo. So that means no one's using a zoom lens. So you have to keep on changing your lenses every time you want to change your shot size. Just also up the quality of what we come up with. Because the rest of the high-quality production companies globally would be doing the same process. Paano niyo po siguro i-describe yung format ng narrative teleserye? Yung mismong teleserye po, ano po yung distinct sa kanya sa ibang serial format? Malinaw na kailangan yung emotionality. Kailangan meron kang aping bida. Yet, may magandang values siya na dinadala. Bihira yung bida na mayaman. Kung mayaman yan, umpisa pa lang mayaman, pero ibabagsak mo. Parang ginawa ko sa Amaya. Kailangan talaga api yung bida para makaresonate yung audience. So, yan ang katangian ng teleserye o soap opera. Kapag gumawa ka ng teleserye, you are trying to please a wider audience. You can't turn a blind eye to them, even if you're trying to push for something new. Hindi ko pwedeng sabihin kina Aling Tasing na, pasensya ka na Aling Tasing, hindi to para sa'yo. Pahihintuin muna kita manood ng TV. Hindi. Kailangan appealing pa rin sa kanila yun. Kasi a lot of people also don't understand na this is also a business for the network. As a director, I might be trying to say something, but I also have to understand that this is not my money that I'm spending. Buti sana kung ako lang, then I could do whatever it is and I say whatever it is that I want. Medyo iba lang yung Pulang Araw kasi nga hango siya sa totoong kabanata ng history natin, ano? Medyo lumayo siya dun sa basic, sa formula ng soap, except dun sa background ng magkapatid na Adelina at yung role ni Alden Richards, nakalimutan ko. Pareho silang mahirap na pinaghiwalay ng soap. Yun, formula yun. But the rest, yun ay hangyo na sa history. So, lumalayo na siya sa formula. Nagiging socio-political, historical na siya. So, yun yung pagbabago, hindi namin consider yung masa na audience. In fact, inisip namin na with this, baka makatulong tayo sa pagbibigay ng information sa ating masa audience. Pero hindi masyadong pinanood dyan ng masa na bibigatan sila sa kwento. Sinasabi nila we want to air it in Netflix before you air it on GMA. That was a major consideration kasi magiging iba yung deadlines ng lahat. They want the final episode 3 weeks before they air it. Dinadaan nila sa system nila yan. Tapos they'll flag it for technical compliance. Were there parts that are a little too dark? Did you use sub-spec na camera? Okay ba kami sa pag-iilaw ninyo? We have to be very careful dahil alam namin ay ere siya Netflix. So yung mga dialogues, kailangan tama lahat. In terms of history, kailangan aligned lahat. Kaya meron kami consultant. I assume since yun nga, medyo malaki po yung sakop niya and maraming gagawin, higher po yung budget for this. Mga times 10 or more. Kasi sa CGI lang, magkano na yan, di ba? Set construction, costumes, like yung mga military costumes, wala ka na makukuha niyan ngayon. Lalo yung mga contemporary stories, either you romanticize it, pagagandahin, pupunayin mo ng ganyan. Ito, as realistic as possible, as close to what it was then. May mahahanap ka pa naman mga bahay, mga locations na yan, pero paano yung mga yung mga katabi? Doon pumapasok yung CGI, yung enhance mo, buburahin, dapat burahin. So masasabi po natin na parang risk po ito sa parte po ng industry. Malaking risk, lalo na ang pagpoproduce ng mga soap opera na tumataliwas sa formula ay malaking risk lagi. Yung Maria Clara at Ibarra, kaya yan nag-succeed kasi merong eskapismo, naka-sugar coat siya dun sa fantasy element eh. Unlike sa Pulang Araw, wala kaming sugar coating. Wala kaming nilagay na eskapismo. Pinush namin siya in a way, yung pagiging masa niya is nandun pa rin yung kung paano ang typical na pamilyang Pilipino. Only ang backdraft niya ay nasa World War II. Pero I think parang siguro sa panahon ngayon na bumabangon pa lang from the pandemic, parang
may mga ano siguro na hindi ganun na hope. Parang ayaw na nilang malungkot pa dahil ang gusto nila ngayon is maging masaya at ma-entertain lang. Well, matagal ko na ginagawa ito na nagtatangka ako lagi na baguhin yung panlasa ng tao pagdating sa soap. Minsan nagtatagumpay, minsan nabibigo. Yung Pulang Araw ay isang pagdating sa audience ng traditional drama, nabigo tayo na makuha ang kanilang atensyon. Pero may mga nanood na hindi nanonood ng soap opera pero nanonood ng Pulang Araw. Aside po sa budget, sa tingin niyo po ba may iba pa pong factor na makaka-affect para maging international level po yung mga teleserye natin in the future? Ano po sa tingin niyo yung kakailanganin ng industriya para doon? Total overhaul in terms ng mindset, in terms ng attitude, at saka gaano katapang ang buong industriya para sabihin sa masa na teka muna, hindi pwedeng eskapismo lagi ang papanoorin natin tungkol sa isang kasambahay na in-love yung senyorito at nasagip siya sa kahirapan, kundi itaas natin yung level ng mga kwento. Isa siya malaking risk para sa lahat. Willing ba gawin ang lahat yun? Ang laki ng kita sa ganyan. I don't think so. Ano ang may offer ng Pilipino sa international market? Ito ang isa sa mga tanong na iniwan ni Miss Suzette sa aming interview. Nakalaan para sa tanong na to ang third phase ng ating puzzle. Sino nga ba tayo? At ano nga ba ang kinabukasan ng teleseryeng Pilipino?